Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Leandro Ligarda Libeste. Sabi niya, magbibigay ako ng 1 milyong sako ng bigas para sa lahat ng pamilya hindi pa nabibigyan ng bigas ng gobyerno sa Batangas. Personal na tulong ko ito. Walang gastos sa gobyerno. Walang hintayin na photo ops. Walang pipiliin. Ikinalulungkot ko ang pagpili ng gobyerno sa binibigyan ng bigas. Makipag-ugnayan sa inyong mayor o barangay at i-schedule natin ang delivery ng bigas. Dapat bawat barangay makikinabang. Wow. Nakakatuwa po. Kasi itong style ng gobyerno, photo ops lang yung kanila eh. Para lang may maipakita na nagbigay sila. Kaya lang, example, sa Metro Manila, sa Manila, yung City of Manila. Yun ang unang matandaan nyo, yung isang sako na 10 kilos ang laman. Yung nag-barbell si PBBM, ginanggunong-ganon niya. Ilan lang ang nabigyan nun? Sabihin mo, 1,000, 2,000. Marami na yun. Ilan ang residente ng City of Manila? Makaabot ng milyon. Kaya itong ginagawa ng gobyernong ito is puros pakitang tao. Kung sino lang yung pipiliin ng mayor o barangay captain, kung sino ang malapit sa kusina, sila lang mabigyan. Paano yung hindi ka malapit sa mga politiko? Wala kang. Kaya, ganyan siguro ang nangyari sa Batangas. Nakikita ni Congressman Leandro o naririnig na, nakakarating, na maraming nagre-reklamo. Di ba yung barangay captains na for every barangay mabigyan ng 200,000 pesos each? Parang ayuda. 84 barangay captains hindi binigyan dahil nagtampo daw si Governor Vilma Recto sa mga kapitanis na yun. Siguro hindi sila sumuporta nung eleksyon. Ganyan ang style ng politika natin. Kaya dito sa bigas na yan, kakaunti ang nabigyan. Salamat. At may kongresistang katulad ni Leandro Libiste na may gininto ang puso. Sarili niyang pera yan. Wow! May pag-asa pa ang Pilipinas. Wow! How many years from now? Sabihin mo na lang. 15 years from now or 3 election cycle na presidente. How I wish. I don't know kung maabutan ko pa. Sana maabutan ko. President Leandro Ligarda Libeste. Pag ganyan ang presidente natin, wala yung kahirapan ng Pilipinas masusolusyonan. Kasi ako naniniwala, tayo po ay hindi mahirap na bansa. Naghihirap lang tayo dahil sa mga kurakot, dahil sa mga makasarili na mga politiko. Inuuna nila ang sarili nilang kapakanan, political career, pang-eleksyon, bago yung kapakanan ng taong bayan. Yung ganitong, politiko, but politiko na may puso, mayaman. Hindi siya sakim. Pero ba yan? 1 million sacks of rice? Magkano? Maliban pa dyan sa kanyang mga scholars, ang alam ko, 150,000 students sa kanyang distrito, monthly nagbibigay siya 1,000 pesos. Wow! Malaking tulong yan, pamasahe.
pambili ng balon sa isang naghihirap na estudyante. Kaya tama si Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, Senator Loren, tindigan mo lang yan yung iyong pagsama sa Brave 13. Balang araw ang anak mo na si Leandro Libiste magiging presidente yan. Yes? Tinanggal yung portrait ni Senator Loren sa Assumption College sa Manila ba yan? Tinanggal. Never mind po, Senator Loren. Balang araw ang iyong portrait doon sa Malacanang ikakabit. Of course, kayong dalawa ng iyong anak. Like mother, like son. So ano ngayon? Masasabi ng gobyernong ito, Marcos Jr. Administration. Ano ngayon? Masasabi ni E.S. Recto na inaakusahan nila ng corruption o ano-ano mang akusa dito kay Congressman Libiste. Magbasa tayo sa comments. CY Journey, I love you talaga, Congressman Libiste. Maricar Gutierrez, that's what an elected government official should be doing. Kapakanan ng nasasakupan ang priority at hindi pansariling interes. Sana matauhan naman ang mga tao na hindi kung sino ang pinakamalaking bayad ang iboto nila. Gloria de la Torre, karamihan sa mga barangay official sa buong bansa, kurakot din, correct? Inuuna ang sarili. Mga pili lang ang may biya at madalas kaibigan kamag-anak lang ang nasa listahan. Binoy Siruhano, those who truly care for their own constituents will truly find means despite of political persecution. One man fighting in the farm of crocodiles. Mabuhay po kayo, Congressman Libeste. Malayo pa ang mararating ng kongresistang ito. Ipagdasal po natin siya, ang kanyang inahan, yung Brave 13 senators na walang bibigay sa kanila dahil sila yung pag-asa, silang last bastion of democracy sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Kaya lang, hindi ko ipakita yung usual houses ng Talandig na tinutulungan natin. Ibang video ang ipakita ko sa inyo. I hope mag-enjoy kayo sa video ito. Magandang araw mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa rooftop sa aming bahay. Yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong napakagandang tanawin. Ito po ang aming cherry blossom. Itinanim namin 20 years ago. At naka full bloom. Wow. Yeah, meron pang isa doon. No? Close up natin ha. Oh. Salamat po, Panginoon, sa kagandahang ito na ibinigay mo sa amin para tayong nasa Japan ngayon. Sakura nila doon. Ito, tawag ko dito, Bukidnon Cherry Blossom dahil galing ito sa Bukidnon. Yun po ang kanyang puno, ano. So that was 20 years ago. Okay. Yung punuan sa malayo, ito. Ayan. Anak na lang. Ito yung naunang naitanim. Nung namunga na siya, nahulog ang mga seeds. Ito, anak na ito. Yun. So,
Ito, mga more than 200 trees of this kind ay naitanim namin sa Philippine Military Academy nung na-assign ako doon. Kaya huwag kayong magtaka, pagpunta nyo sa Philippine Military Academy at makakita ng ganito na cherry blossom, yun po ang galing sa Bukidnon. So, salamat po Panginoon sa biyayang ito. God is beautiful God, kaya ang mga creation niya is napakaganda. Oh, yan po ang palibot ng aming bahay. Yan po ang sunrise.